Naka-live po ba itong ating video ngayon? Mga sis, Assalamualaikum. Opo, Ustad. Saan po na page naka-live? Marami kasi ito. Meron yung nakakapital lahat, meron itong may kapital at hindi kapital. Saan po dito? Okay. Gusto ko sana i-share sa account ko. Saglit lang po. Nahanap mo na po ba, Ustad? Opo. Simula po tayo. Bismillahirrahmanirrahim. Malinaw po ba? Loud and clear naman po. Tayo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Sang lahat po ng nakikinig at sumusubaybay sa ating talakayan sa mga oras na ito, na naway dalangin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na maging kapaki-pakinabang ang ating talakayan sa hapong ito. Binabati ko po kayong lahat ng pagbati ng relihiyong Islam, na ito rin ang pagbati ng mga tao mamaya doon sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So mga kapatid sa pananampalataya, ang ating topiko po sa hapon na ito, kama la yakfa alaykum, di naman natago sa inyo kung sino si Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, kaawaan nawa siya ni Allah, at ano ang tinatawag na Wahhabiyah. Actually, ang topic na ito, kailangan sa lahat ng mga nakikinig ay maging open-minded po tayo at wag po tayo maging yung makitid yung mga isipan. Kasi ang talakayan natin sa hapon na ito, isa ito sa mga napapanahong usapin, lalo't lalo na sa da'wah, lalo't lalo na sa ating mga ulama, lalo't lalo na sa panahon ngayon na paraming-parami ang mga grupo at sekta na nag-aangkin na sila daw ang tunay na nagre-representa ng relihiyong ito, na yung taong Muslim, lalo na yung taong walang kaalam-alam sa kanyang relihiyon, di niya alam kung saan yung totoo, saan o sino yung dapat niyang susundin. So nalilito siya, lalo na yung mga taong walang kaalam-alam sa mga bagay na ito. So kailangan sa atin na mga Muslim at Muslima, mga nag-aaral, nagsasaliksik ng kaalaman, ay may mga kahit iilang mga khalfiyat o background tayo sa mga ganitong usapin, gayon ay hindi tayo maligaw ng mga manliligaw. So hindi lang yung mga pinakilid ka ng saglit din iniwan ka yung mga nangliligaw ngayon. Pati na yung pagdating sa ating pagrelihiyon, pagsamba kay Allah, marami na yung mangliligaw. So hindi lang sa pag-ibig yung may scammer, pati sa pagsamba kay Allah, marami na yung scammer ngayon. Kaya sabi ng
sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sataftariqu hadhihi al-umma ila 73 firqatan kulluha fi an-nari illa wahida. Ang ummat na ito ay magkakawatak-watak into 73 na grupo. Lahat yun sila ay sa impyerno, itatapon ni Allah, maliban lamang sa isang grupo na tanging yun lamang ang makakapasok sa paraiso. Nang tinanong ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung ano yung kanilang o sino yung grupong iyon, so sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma ana alayhi al-yawm wa ashabi. Sino yung mga taong yung pamamaraan at pag-intindi nila sa relihiyong Islam, sa relihiyong ito ay kagaya rin ng pag-intindi at pagsabuhay namin ng mga sahaba. Ibig sabihin, yung mga tao na isa sa buhay nila yung Islam kagaya ng pagkasabuhay ko at pagkasabuhay ng aking mga sahaba, at yung mga taong iintindihin nila yung Islam, yung Quran at yung Sunnah, kung paano rin inintindi ng propeta at ng kanyang mga sahaba, sila lamang yung tanging grupong makakapasok sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, naway mapabilang tayo doon. So mga kapatid, sa pananampalataya bilang panimula, may isang hadith na babasahin ako na kung saan ang hadith ito ay nagmula kay Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ito na hadith ay hadithun sahih na nagmumula kay Abi Dawud, na nagsabi ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah yab'athu li hadhihi al-ummah ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katotohanan si Allah ay magpapadala sa ummat na ito every 100 years. Every 100 years, ang Allah Ta'ala ay magpapadala ng tao na kung saan siya yung tao o siya yung magiging dahilan upang i-revive ulit ang relihiyong na ito. Ano ibig sabihin ng hadith na ito, mga kapatid? Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, kabilang sa awa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin, yung may mga tao siyang itinalaga upang mapangalagaan ang relihiyong ito, kagaya ng ating mga ulama, naway pangalagaan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala palagi at ilayo sila sa mga fitna at pag-isahin ang kanilang mga puso sa tauhid, sa sunnah at sa tamang akida. So, yun sila, yung mga taong pinili ng Allah Ta'ala upang maging preserbado hanggang ngayon ang relihiyon na itinuro o ipinarating sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi natin madidinay na habang tumatagal, lumalayo tayo sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay unting-unti natin na nalilimutan o palayo tayo sa tamang sa buhay ng relihiyong ito. Dahil habang palayo tayo sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay palala ng palala ang sitwasyon, kagaya ng paglaganap ng kamangmangan sa Islam, paglaganap ng mga shirk, paglaganap ng mga bid'ah, paglaganap ng mga sira yung akida, paglaganap ng mga sirang organisasyon, mga jamaat, paglaganap ng anumang bagay na taliwas sa katuruan ng relihiyong Islam. Laganap ngayon, mga kapatid, sa pananampalataya. Kaya nga sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith, la ya'ti 'ala an-nasi zamanun illa alladhi ba'dahu sharrun minhu hatta talqaw rabbakum. Ay sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, hindi darating sa sangkatauhan ang mga panahon, maliban na lamang ang susunod pa nun ay mas malala, mas masama pa. Mas malala at mas masama pa, hanggang sa uuwi kayo sa inyong Panginoon. So palalang palala, mga kapatid. Palalang palala. Kaya sa panahon natin,
or may mga panahon na halos yung Islam na ating sinasabuhay ay hindi pala yun yung Islam na itinuro at isinabuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung ating babalikan yung ating mga ninuno nung unang panahon, marami yung mga katuruan sa atin ng mga matatanda na ngayon dahil may mga ulama na tayo, alhamdulillah, ay hindi pala yun kasama sa katuruan ng Islam. So ang Allah subhanahu wa ta'ala, nagpapadala siya ng mga tao every 100 years, every 100 years, na kung saan ito sila yung magre-revive. Hindi nila babaguhin, ngunit i-revive nila yung tamang pamamaraan at pagkaintindi ng relihiyon na ito. So dyan sa Pilipinas, sa aking pagkakatingin, yung mujaddid, yung reviver ng tauhid, at ng sunnah na sa pagkakaalam ko, wallahu a'lam, yung namayapang mufti na si Mufti Muhammad Shuaib Abidin rahimahullah. So marami yung nag-witness mismo na siya daw yung mujaddid ng Pilipinas. So naway tanggapin siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. So mga kapatid sa pananampalatayang Islam, itong ating tatalakayin na personahe sa mga oras na ito ay kabilang rin siya sa mga mujaddid na ito na binanggit sa hadith, na kung saan ginawa siya ng Allahu Ta'ala na instrumento na paano maibalik yung tamang Islam na tinuro ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa panahon na kung saan ay lantaran at laganap yung sirang katuruan patungkol sa Islam. At yun ay si Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. So itong taong ito naririnig kapag nami-mention ang pangalan na ito, ang mga tao ay nahahati sa dalawang panig, ay tatlong panig. Ang mga tao, lalo na dyan sa Pilipinas, kapag naririnig yung pangalan na Muhammad ibn Abdul Wahhab, nahahati yung mga tao sa tatlong uri. Ang unang uri ng mga tao, may mga sumusuporta. May ibig sabihin, positive yung tingin nila sa sheikh na ito. Pangalawa, pag naririnig yung pangalan na ito, may mga antay, may mga critic, yung mga against sa taong ito at sa kanyang da'wa. At pangatlo, yung mga taong wala silang kaalam-alam, sino pala yan si Muhammad ibn Abdul Wahhab. Then sinabi dyan, ano yung tinatawag na Wahhabiyah? Palagi tayo makarinig ngayon social media, dyan sa mga tao sa Pilipinas, yung mahilig magganyan. So magsabi-sabi na Wahhabi. Ano pala yung tinatawag na Wahhabi? So yun yung ating tatalakayin sa mga oras na ito hanggang sa ating makakaya biidnillah. So una sa lahat mga kapatid, si Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ay ipinanganak siya sa lugar na pinapangalanang Uyayna. Baka may OFW sa inyo, dyan sa banda sa Qasim. Banda dyan sa Qasim, may lugar dyan na tinatawag na Uyayna. So yung Uyayna na lugar na yan, dyan ipinanganak si Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taong 1703. Sa Gregorian calendar na lang po tayo para hindi na po tayo malito, kasi kung babanggitin ko pa yung Hijri, baka malito kayo. So ipinanganak ang sheikh na ito sa Uyayna, dun sa Qasim, sa taong 1703. So yun yung taon ng kanyang kapanganakan. Then mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang pamilya ng taong ito ay well known, kilalang kilala pagdating sa kaalaman sa Islam. Ibig sabihin, ang pamilyang ito ay hindi pamilya ng mga taong walang kaalam-alam sa Islam. Mga pamilya ng mga ulama, mga pamilya na may kaalaman sa Islam. So yun kung magtanong tayo ano yung
description ng pamilya ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, ang pamilya ni Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab noong 11th century. Noong 11th century, ang pamilya ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab is well known pagdating sa kaalaman sa Islam. Kaya ano yung example doon? Isa-isahin natin. Ang lolo ni Sheikh Muhammad, which is si Sulaiman. Kasi yung pangalan niya, Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman ibn Ali at-Tamimi. So yun yung kanyang linyada. So si Sulaiman is yung lolo ni Sheikh Muhammad. Siya po yung pinakamalaking alim na sumulpot, lumabas sa panahon ng 11th century doon sa lugar ng Najd, sa parte ito ng Saudi. Yung mga nakapunta na dito sa Saudi or sa ngayon, nagtatrabaho ba dito, nag-aaral ba dito sa Saudi ngayon, kung narinig nyo naman yung lugar na Najd, so alhamdulillah, sa lugar na yun, nung 11th century, itong si Sulaiman na lolo ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, ito yung pinaka-legendary na alim sa kanyang kapanahunan. So yung kanyang lolo ay isang dakilang alim sa kanyang panahon. At the same time, hindi lang yun, kundi isa siyang qadi, isa siyang manghuhukom sa lugar na tinatawag na Sudair. May lugar dito sa Saudi, probinsya na tinatawag na Sudair. Hanggang ngayon, Sudair yung kanyang pangalan. So yung kanyang lolo na si Sulaiman, naging qadi siya sa lugar na yan. Then after nun, lumipat siya, bumalik siya doon sa Uyayna. Pumunta siya sa Uyayna, doon na naman siya na-assign, doon na naman siya naging qadi. So dalawa yung lugar na naging qadi, si Sulaiman, na lolo ni Sheikh Muhammad, sa Sudair din sa lugar ng Uyayna kung saan ipinanganak si Sheikh Muhammad. Pagkatapos nun mga kapatid, itong papa na naman ni Sheikh Muhammad, which is si Abdul Wahhab. Muhammad na anak ni Abdul Wahhab. Ito si Abdul Wahhab, isa ring alim, isa ring maalam na tao pagdating sa ating relihiyon. Itong si Abdul Wahhab ibn Sulaiman. Kaya nga, naging isa pa siyang qadi. Naging qadi rin siya doon sa lugar ng Uyayna pagkaraan ng pagkamatay ng kanyang papa na si Sulaiman. Ibig sabihin, nung naging qadi si Sulaiman doon sa Uyayna, then namatay siya, yung pumalit sa kanya bilang manghuhukom sa lugar na iyon, si Sheikh Abdul Wahhab na papa ni Sheikh Muhammad. Ibig sabihin, ang pamilya ng taong ito ay pamilya ng kaalaman sa Islam, pamilya ng mga ulama, hindi ito mga juhal. May pinag-aralan po ito sa relihiyong Islam. So yun mga kapatid is parang background, simpleng background lamang po sa pamilya ng taong ito, ng Sheikh na ito. Then mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ito si Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, na-memorize niya, na-hifid niya yung Quran, na-memorize niya yung Quran sa edad na taong 10. May nagsabi na sa pag 10 years old niya, nung naging 10 years old siya, na-memorize na niya yung Quran. May nagsabi rin na 9 years old, meaning before siya mag 10 years old, is na-memorize na yung Quran. So sa murang gulang, na-memorize ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ang Quran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Then matapos niya ma-memorize yung tinatawag na ma-memorize yung Quran, nag-aral siya ng fiqh. Which is yung jurisprudence. Alam natin na dito sa Ahlus Sunnah wal Jamaa ay may 4 na madhab tayo. May madhab ng Shafi'i, Hanafi, Hanbali at Maliki. So matapos mag-aral si Sheikh, mag-memorize si Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ng Quran sa taong 10, nag-aral siya ng fiqh ala madhabi Imami Ahmad ibn Hanbal. So nag-aral siya ng madhab ng Hanbali. After niya ma-memorize yung Quran, yung mga basics ng madhab ng Hanbali doon sa kanyang papa. So yung papa niya yung naging ustad niya kasi isang alim Isang alim yung kanyang papa, yung si Abdul Wahhab. So doon siya nag-aral ng mga basics ng madhab ng Hanbali sa kanyang papa.
So pagkatapos nun mga kapatid sa pananampalatayang Islam, bakit po natin binabanggit ito lahat? So ngayon, nung binanggit ko sa inyo yung pagka-memorize ng Quran, simula doon hanggang ngayon ay tatalakayin na naman natin yung educational background ng taong ito. Kasi may mga taong critic na nagsasabi ang taong yan ay walang pinag-aralan kaya nakadulot yan ng fitna sa umma na ito. May nagsasabi pa nga wala yang sheikh, wala yang ustad, wala yang mga masyayikh na pinag-aralan, nag-self-study lang yung tao yan. Hindi. Unang-una na naging ustad niya yung papa niya. Doon siya naka-memorize sa kanya ng Quran at doon rin siya nagsimula mag-aral ng madhab ng Hanbali, yung mga basics niya. Kaya nung nag-edad si Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ng 12 years old, nag-12 years old si Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, nag-hajj siya. Ibig sabihin yung, kasi si Sheikh Muhammad ay 2 beses lamang siya nakapag-hajj sa kanyang buhay. Yung unang hajj niya is nung 12 years old siya. Then nung 12 years old siya, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pumunta siya sa Makkah, nag-aral siya doon sa mga ulama sa Makkatul Mukarramah sa Masjidil Haram. Ibig sabihin, hindi lamang siya nag-hajj, kundi sinulit niya yung panahon na nakapag-hajj siya, makapag-aral siya, makapag-jalsa siya doon sa mga ulama sa Makkatul Mukarramah, particularly sa Masjidil Haram. Pagkatapos niya doon makapag-aral sa Makkah, nagbiyahe na naman siya papunta dito sa Madina. Pumunta na naman siya sa Madina at nag-aral na naman siya sa mga ulama ng Madina sa kanyang mga kapanahunan. So, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, may mga sheikh tayo na mababanggit na kung saan ito yung iilan, hindi lahat kundi iilan sa mga napagkunan ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ng kaalaman sa Islam. Patunay na ang tao ito ay may mga guro ito, hindi ito kagaya ng pinagbibintang ng ibang mga sikta, kagaya ng mga Asy'ariyah na wala daw itong sheikh, wala itong pinagkunan ng kanyang kaalaman. So isa sa mga naging sheikh niya, particularly doon sa Madina, yung sila Abdul Wahhab ibn Saif al-Hindi. Si Sheikh Abdul Wahhab ay si Sheikh Abdullah bin Saif al-Hindi. So isa ito sa mga naging sheikh niya doon sa Madina. At itong si Sheikh Muhammad Hayat as-Sindi. Ito si Sheikh Muhammad Hayat as-Sindi at si Sheikh Abdullah bin Saif al-Hindi at iba pa sa mga ulama ng Madina, isa ito sa mga napagkunan ni Sheikh Muhammad ng kanyang kaalaman nung andun siya sa Madina nag-aaral ng kaalaman sa Islam. Pagkatapos niya doon mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay hindi pa siya nakontento. Kundi yung kasi tayo may kasabihan na may 2 bagay yung hindi ka talaga makukuntento. Kahit gaano na karami yung meron ka sa mga bagay na iyon, hindi ka pa makukuntento. Ano yung 2 bagay na yun? Una, yung tinatawag na pera at yung kaalaman. Ibig sabihin, example yung pera, kahit may 1 million ka na, hindi ka pa kontento, gusto mo magka 1 billion ka pa, gusto mo pa ng marami. At kagaya ng mga lalaki, may isang asawa na nga sila, gusto pang dumagdag, di pa makontento. Ganyan yung tao mga kapatid sa pananampalatayang Islam, walang pagkakontento. Pangalawa yung tinatawag na kaalaman. Once ang taong Muslim, mag-aral siya ng Islam, di pa siya makukontento. Yung taong tinawfikan yung taong tinawfikan ng Allah sa pag-aaral ng Islam, yung naging sincero siya, kapag may natutunan siya, hindi pa siya nakukontento. Gusto niya pang madagdagan ito. Kasi may mga tao na pag may natutunan lamang sila ng iilan patungkol sa Islam, ay kala nila sila na yung may kaalam-alam patungkol sa Islam. So yun mga kapatid. So yung ginawa ni Sheikh Muhammad after ng ilang taon na pag-aaral sa Makkah at sa Madina, doon sa Hijaz, ay nagpunta na naman siya doon sa Basra. Sa Basra, kung hindi ako nagkakamali, itong Basra ay nasa Iraq. Sa bandang Iraq po itong tinatawag na Basra. So pumunta na naman siya doon, nag-aral na naman siya doon sa mga ulama ng Basra. Then isa sa mga naging ulama niya, naging sheikh niya doon sa Basra, yung si Sheikh Muhammad al-Majmu'i. Si Sheikh Muhammad al-Majmu'i, isa siya sa mga naging sheikh niya doon sa Basra sa Iraq.
So mga kapatid sa pananampalatayang Islam, after na naman ng ilang taon na pag-aaral doon sa Basra, ay nag-intention si Sheikh Muhammad na ipagpatuloy na naman yung kanyang pag-aaral doon sa Syria, sa Sham. Gusto na naman niya pupunta sa Syria upang mag-aral doon ng kaalaman sa Islam. Ngunit dahil may mga kaganapan sa panahong iyon, may pangyayari sa panahong iyon na muntik na nalagay sa peligro yung buhay ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, hindi siya natuloy nakapag-aral doon sa lugar na yun, which is sa Syria. So ang nangyari, napilitan siyang umuwi na doon sa kanyang lugar sa Najd after ng ilang taong pag-aaral. After 10 years sobra or 20 years ba sobra na pag-aaral ng relihiyong Islam sa ibang-ibang mga masyayikh, mga ulama sa buong mundo na kanyang napuntahan. So yun, umuwi siya sa kanyang lugar pinagmulan at nagsimula siya ng kanyang tinatawag na pagdakwa. Kasi yun yung trabaho ng mga ulama. After nila makapag-aral, umalis sila ng ilang taon mula sa kanilang mga lugar upang mag-aral ng kaalaman ng Islam. Example dito sa Madina o saan ba. Matapos yung pag-aaral nila, nauuwi na sila dun sa kanilang lugar upang turuan na naman, pagbabalaan na naman yung kanilang mga tauhan doon na naghihintay. So yun mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Yun yung summarization lamang po ng educational background ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab. So ngayon na naman, habang nag-journey si Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, yung papunta siya ng iba't ibang lugar, pumunta siya mula sa Uyayna, pumunta sa Makkah, pumunta na naman sa Madina, pumunta na naman sa Iraq, kahit saan, yung mga journey na iyon, athna ar-rihla, while nasa journey siya, iba't ibang mga lugar, komunidad yung nadaanan niya. At sa panahong iyon ay nasaksihan talaga ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ang kalagayan ng ummah sa kanyang panahon, na kung saan majority sa mga kamusliman sa kanyang kapanahunan, lalo na sa kanyang journey, napansin niya na karamihan sa mga Muslim sa kanyang panahon ay mangmang pagdating sa kaalaman patungkol sa Islam, lalo na sa usaping akida, lalo na sa usapin ng doktrina sa Islam, lalo na pagdating sa tinatawag na tauhid o kaisahan ni Allah, pagdating sa tinatawag na shirk, pagtatambal sa Allah Ta'ala, pagdating sa mga gawaing bid'ah sa sunnah, yung level ng kamangmangan sa time na yun ay talaga, kung hindi naman natin masabi na to the highest level, pero talaga napakataas ng level ng kamangmangan sa kanyang kapanahunan. Kasi ang nangyari mga kapatid sa pananampalatayang Islam sa kanyang kapanahunan, kadalasan sa Arabian Peninsula ay nasakop po yan ng Ottoman Empire. O kung hindi man nasakop ng Ottoman Empire ay na-influensyahan po siya ng Ottoman Empire. Itong Ottoman Empire kasi, although nagkiklaim ito sila na isa daw silang Islamic Caliphate, pero yung akida na dalang-dala nila ay hindi po akida ng Ahlus Sunnah wal Jama'ah, kundi akida ng Maturidiyya. Mostly sa kanilang yung Ottoman Empire, yung pinopromote nila na akida, yung akida ng Maturidiyya, yung Sufiya, yung Tasawuf. Then yun yung lumaganap sa Muslim world sa kanyang kapanahunan. Kaya yun yung naobserbahan ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, yung kamangmangan pagdating sa akida. Kasi itong mga Sufi at yung mga grupo na nagmumula sa grupong ito, Asy'ariyah, Maturidiyya at ano pa, ang mga taong ito, less yung pagpapahalaga nila sa pagturo at pagdakwa ng wasto at tamang akida. Lalo na yung tinatawag na yung patungkol sa tauhid, yung patungkol sa shirk, minus yung kanilang pagpapahalaga sa mga bagay na yan. So yun mga kapatid. So matanong natin, saan pala yung mga ulama sa time na yun? Wala bang mga ulama na nagsasabi, yung nagbibigay linaw patungkol sa mga bagay na yan? Ang totoo mga kapatid sa pananampalatayang Islam,
ang mga ulama sa panahong iyon ay andyan naman, mayroon namang mga ulama. Hindi natin madidinay na may mga ulama. Pero sa kapanahunan ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, yung mga ulama doon ay may mga ulama doon na parang hindi sila naging loyal sa kanilang pinag-aralan. Kung saan ay kung ano yung gusto ng madlang people, yun yung susundan nila. Yun yung susundan nila. Then may mga ulama rin na gusto sana nila magsabi ng katotohanan, pero dahil takot sila sa kanilang mga tao, napipilitan silang manahimik na lamang. Or kung may nag-explain man ng tamang katuruan, pero hindi kagaya ng ginawa ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah sa kanyang kapanahunan. So matapos niya maobserbahan ang mga bagay na ito sa kanyang kapanahunan, so nung nakauwi siya sa kanyang lugar, nagsimula siya magdakwa. Sinimulan niya yung kanyang dakwa doon sa lugar ng Huraymila. Yung lugar ng Huraymila, doon yung lugar na kung saan doon nakadestino yung kanyang papa na si Abdul Wahhab. Siya na yung qadi manghuhukom doon sa Huraymila. So pumunta na siya doon. Bumalik siya doon sa Huraymila, sumama siya sa kanyang papa, nagsimula siya magdakwa, magturo, nagkhutba siya, nagmuhadara siya, nagturo siya. Ano na? Nagsuhat-sulat siya ng mga liham at ano-ano pa. So, nung sinimulan niya yung dakwa niya doon, so siyempre, kapag ang tao ay may gusto siyang kabutihan para sa iba, hindi talaga maiwasan na may mga bashers, may mga makakalaban talaga. So, nangyari rin ito sa kanya sa time na iyon. May mga taong hindi sila na-convince sa dakwa ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, lalo na sa pag-interpret niya, pag-intindi niya ng akida at lalo na yung about sa tauhid at sa shirk. Kaya may nangyari sa Huraymila na napilitan si Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab na umalis sa Huraymila kasi nalagay siya sa panganib. Nalagay siya sa peligro sa Huraymila dahil sa kanyang pagdakwa. So ang ginawa niya, umalis siya sa Huraymila kasi yung kanya, upang mapatuloy ko yung dakwa, kung hindi man dito, baka sa ibang lugar mapatuloy ko. So ang nangyari, umalis siya sa Huraymila, pumunta na naman siya doon sa Uyayna, kung saan doon siya ipinanganak. Pumunta siya sa Uyayna. So pagdating niya sa Uyayna, yung governor ng Uyayna na pinapangalanan na si Uthman ibn Muammar, itong si Uthman ibn Muammar, ito po yung governor ng Uyayna. So nung nakarating si Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab sa Uyayna, ay ni-welcome siya ni Uthman ibn Muammar, then sinuportahan siya sa kanyang dakwa, ginamit niya yung pagka-governor niya sa kanyang lugar upang makapagdakwa si Sheikh Muhammad, ma-implementa niya yung kanyang katuruan. Kaya nga isa sa mga nangyari doon sa Uyayna, doon kasi sa Uyayna sa Qasim, may libingan doon sa unang panahon, yung libingan ni Zaid bin Ibn al-Khattab. Si Zaid ibn al-Khattab radiyallahu anhu, isang sahabi, kapatid ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Doon siya nailibing kasi may nangyari doon na gera nung panahon ng mga sahaba, yung doon sa lugar ng Yamama. Sa lugar ng Yamama may gera na nangyari doon na shahid si Zaid ibn al-Khattab. Then nakalipas yung panahon, yung mga taong sira yung akida, ginawan nila ng pansyon yung kubur ni Zaid. Kaya sa panahon ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, marami yung pumupunta sa libingang iyon, nagdudua na doon kay Zaid. Ya Zaid, ya Zaid, ya Zaid. Wala na yung ya Allah. Mayroon na nga pumupunta doon, kumakatay na doon ng mga hayop bilang pag-aalay kay Zaid. Yan bilang mga shirk. Malalaking pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. So isa sa ginawa ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab doon sa lugar na iyon ay pinawasak yung pansyon na iyon. Pinawasak niya yung pansyon na iyon. So inaprubahan naman yun ni Uthman ibn Muammar kasi suportado niya Suportado niya si Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab bilang governor ng Uyayna. So nung niwasak ito ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, kumalat yung balita sa entire Arabian Peninsula. Kasi ang Arabian Peninsula sa unang panahon ay hindi kagaya ng Saudi Arabia ngayon na isa lamang yung hari na si King Salman, hafidhahullah.
Hindi ganyan yung Saudi Arabia sa time na yun. Every province may hari diyan. Example sa Makkah, doon sa Makkah may hari diyan. Dito sa Madina may hari, sa Jeddah may. Ibig sabihin, every probinsya may iba't ibang hari, hindi united yung mga Arabo sa time na iyon. So ang nangyari, kumalat yung issue sa lahat ng mga Arabian Peninsula, mga tribo ng mga Arab, hanggang sa nakarating ang balita doon sa Ahsa. Sino yung mga nagtatrabaho doon sa Ahsa? Kung hindi ako nagkakamali, Eastern Province o Northern, iwan ko, basta Ahsa. Diyan sa Ahsa, may yung governor diyan na nagmumula sa Bani Khalid, yung pamilya ng Bani Khalid, yung governor diyan sa tinatawag na Ahsa sa panahon niya, ay may impluwensya siya sa lahat ng mga hari, gobernador, mga raha, mga dato diyan sa Arabian Peninsula. Nagpapadala siya ng mga regalo, mga ayuda, kagaya nangyayari ngayon diyan sa Pilipinas, mga ayuda mula sa gobyerno. So ganyan rin yung ginagawa niya. So nung nakarating sa kanya yung balita, nagalit yung si gobernador ng Ahsa. Sira yung akida niya. Wala siyang kaalam patungkol sa wastong akida. So ano yung ginawa niya? Nagpadala siya ng liham doon kay Uthman ibn Muammar na gobernador ng Uyayna. Sabi niya, palayasin mo yang taong yan. Ibig sabihin si Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, or else puputulin ko yung ayuda ko sa inyong lugar. So pagbabanta, boycott. Boboycottin ko kayo pag di nyo palayas ng taong yan. So dahil si Uthman ibn Muammar parang di pa masyado malakas yung kanyang iman sa time na yun, mahina pa yung paninindigan niya, napilitan siyang paalisin si Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab sa Uyayna. Dahil doon, hindi niya kaya na putulin yung ayuda na pinapadala sa kanya ng hari ng Ahsa. So yun ang nangyari, umalis si Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab na naman mula sa Uyayna. Alam niyo kailan umalis siya? Umalis siya ng waktu kailula, yung pagkatapos ng duhur, na napakainit mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Umalis siya mula Uyayna papuntang Dir'iyah ng waktu kailula na napakainit mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Hanggang sa nakarating siya doon sa Dir'iyah. Na doon sa Dir'iyah, dumating siya doon sa kanyang estudyante na nakatira doon na tinatawag na si Sheikh Ibn Suwaylim. May estudyante siya na tinatawag na Ibn Suwaylim doon sa Dir'iyah. So doon muna nakituloy si Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Then nung nakarating siya sa bahay na iyon, kumalat yung balita na naman doon sa probinsyang iyon. Ibig sabihin sa Dir'iyah, kumalat na naman yung balita na, uy, andito si Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, rahimahullah. Pero ang kagandahan ng pagdating niya sa Dir'iyah, kasi ang mga tao dyan sa Dir'iyah, positive yung tingin niya sa kanyang da'wa. Positive yung kanilang tingin sa tinuturo ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, rahimahullah. So ano ang nangyari mga kapatid sa pananampalatayang Islam? Si Ibn Suwaylim na estudyante ni Sheikh Muhammad, yung natatakot siya, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang sheikh na baka malaman, matuntun siya dito sa bahay niya, baka pahuli, papatay o ano ba. So nakarating yung balita doon sa asawa mismo ng hari o gobernador ng Dir'iyah. May asawa siya na yung asawang iyon ay tama yung akida niya, nasa kanya yung tauhid sa Allah subhanahu wa ta'ala, yung mu'mina na babae. So anong sinabi niya sa kanyang asawa? Yung asawa niya, pinapangalanan kay Muhammad ibn Saud. Si Muhammad ibn Saud. Itong si Muhammad ibn Saud, mga kapatid, ito yung hari ng Dir'iyah sa kanyang kapanahunan. So sabi ng kanyang asawa, may malaking biyaya na dumating sa ating lugar ngayon. Ano ba yun? Dumating sa ating probinsya si Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Isa itong malaking biyayang pinarating ng Allah Ta'ala sa iyo. So anong sinabi ni Muhammad bin Saud? Sabi niya, papuntahin siya dito sa palasyo ko. Gusto ko siya makita, gusto ko siya makausap. So anong sabi ng kanyang asawa? Huwag mo yang gawin.
Wag mo siyang papuntahin dito. Bakit? Kasi baka maisip ng mga tao na tinatawag si Muhammad bin Abdul Wahhab ng hari na si Muhammad bin Saud na yun nga baka ipapapatay yun yung ma-interview ma-interpret ng mga tao sa pagpapatawag mo sa kanya. Isa yang alim, isa yang maalam sa Islam, nirerespeto yan, ginagalang yan, kailangan ikaw yung pumunta doon. So yung ginawa ni Muhammad bin Saud, siya mismo yung pumunta sa bahay ni Ibn Suwaylin, siya mismo yung bumisita kay Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, nagkausap sila doon, inexplain ni Muhammad bin Abdul Wahhab yung kanyang da'wa, ano yung pakay niya, nakumbinsi naman si Muhammad bin Saud, at sa araw na iyon, sa taong iyon, ay nagkasundo sila. Nagkaroon ng pagkasunduan na magtutulungan sila sa pagpapalaganap ng tamang katuruan sa Islam, ng tamang akida, lalo na pagdating sa tauhid at pagdating sa shirk, mga sunnat, bid'ah at tamang akida. So nagtulungan sila, marami yung ginawa nila, nagda'wa sila, nagjihad sila. So nangyari, nagkasundo sila noong 1744. So nung taong 1744, nagkaroon sila ng kasunduan. Magtulungan tayo para sa Islam. Kaya may sinabi pa nga si Muhammad bin Saud na sabi niya, nag-aalala lamang ako, Sheikh Muhammad, na baka kung matapos na yung mission mo, makuha mo na yung gusto mo, iiwan mo na kami. Baka iiwan mo kami in the end. So ano yung sinabi ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab? Ibigay mo sa akin yung kamay mo. Ibigay mo sa akin yung kamay mo, at nagsabi siya, dami damuk wahadmi hadmuk. Yung dugo ko ay ang dugo mo at yung pagbagsak mo ay ang pagbagsak ko. Ibig sabihin walang iwanan, di kita iiwan. Hanggang sa huling patak ng ating dugo, walang iwanan sa ngalan ng Islam. So yun, nagkasundo sila noong 1433, at mula noon nagsimula yung da'wa na naman ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab doon na mismo sa Dir'iyah. Dumami yung mga taong pumupunta sa lugar na yun upang mag-aral sa kanya, at yun na yung nangyari hanggang sa namatay si Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab sa taong 1792. So namatay si Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab 1792 sa Gregorian calendar, na ang edad niya is nasa 90 years old sobra. 90 years old sobra yung edad ni Sheikh Muhammad nang namatay siya. Actually, namatay si Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, hindi siya mayaman. Marami nga siyang utang. Kasi anong dahilan bakit marami siyang utang? Kasi yung mga estudyanteng pumupunta sa kanya mula sa ibang lugar, walang pagkain, walang matitirahan. Yung ginagawa siya, nag-uutang pa siya. Meron lamang silang makain at matirahan sa pag-aaral nila. So yan yung summarization ng buhay ng alim na ito, kaawaan nawa siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. So yung nagsasabi na yung mga Wahhabi daw, mga ulama ito ng sultan, mga ulama ng dollar, ng pera, kung totoo pa yan, bakit namatay si Sheikh Muhammad ng maraming utang? Di mamamatay sa utang si Sheikh Muhammad kung ganyan siyang uri na pagka-alim, yung makamundo, pera lamang yung habol. So mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, about naman dito sa tinatawag na Wahhabiyah. Ano pala yung Wahhabiyah? Actually mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, itong mga sira yung akida, iba yung akida sa atin, ay pinaparatangan nila tayo, lalo na yung mga ulama natin lalo na yung mga ulama na nag-graduate dito sa Saudi o nag-aaral dito sa Saudi, particularly dito sa amin sa Islamic University of Medina. Sabi nila, mag-ingat kayo dyan sa mga ulama ng Saudi, yung mga nakapagtapos at nag-aaral sa Saudi, lalo na dyan sa Medina, mga Wahhabi yan, mag-ingat kayo dyan. Alam ko, nakakarinig kayo, nakakabasa kayo ng mga ganyan. Ang totoo mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, walang tinatawag na Wahhabiyah. Walang tinatawag na Wahhabiyah. Isa lamang po itong propaganda. Kasi si Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, wala siyang itinatag na bagong madhab upang sabihin pang-limang madhab ng Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Hindi. Ang madhab na daladala ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab is Hanbali. Si Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, sa 4 na madhab, ang sinusunod niya is yung madhab ng Hanbali.
Pero si Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab hindi siya panatiko pagdating sa madhab ng Hanbali. Ibig sabihin, kung may isang mas'ala, may isang issue, talakayan sa fiqh, na yung malakas na opinion, malakas na dalil ay andun sa ibang madhab, yun yung sinusunod niya. Example sa usaping ito, nagkaiba-iba yung opinion ng mga ulama. Sabi ng madhab ng Maliki, Shafi'i, Hanafi, Hanbali, pero yung pinakamalakas yung sa madhab ng Shafi'i. So si Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab na isang Hanbali, sinusunod niya yung sa ibang madhab kasi hindi siya panatiko pagdating sa madhab. Yung iba kasi dyan sa atin magsasabi, madhab Shafi'i, Shafi'i lang tayo, dapat Shafi'i, Maliki lamang tayo. Hindi mga kapatid. Hindi yan yung katuruan sa atin ng Islam. So yun mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Si Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ay isang Hanbali pero open-minded siya pagdating sa ibang madhab kapag andun sa kanila yung napakalakas na dalil. Yun yung sinusunod niya, hindi yung kanyang madhab. So mga kapatid sa pananampalatayang Islam, walang binago si Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab sa Islam. Nagsasabi na nagdakwa ng bagong imahe ng Islam, yung Islam na kagusto-gustuhan daw ng mga Western powers, Western countries. Hindi mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Walang dinakwa si Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab maliban kung ano yung dinakwa ng mga salaf. Kaya kung tingnan natin yung mga kitab na sinulat niya, lalo na yung unang kitab na nasulat niya, yung Kitabut Tauhid, yung Book of Monotheism, yung Kitabut Tauhid, yung Al-Usulul Thalatha, Qawaidul Arba'a, Fadlul Islam, Kashfus Syubuhat, at iba pa niyang mga kitab, yung makikita mo pagbukas mo pa lang doon, Qala Allah, Qala Rasulullah. Sabi ng Allah, sabi ng Rasulullah. Kung may iba pa man dyan, Qala Salaf, Qala Sahabiyu Fulan, Qala al-alimu Fulan, kada. Yan lang yung sa kanya. Kaya alam niyo mga kapatid sa pananampalatayang Islam, doon sa India, may sheikh doon na palagi siyang nagdudua ng kasamaan para kay Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya Allah, kamuhian mo nawa si Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Every time magsimula siya sa kanyang trabaho, magsisimula siya ng pagdua na, Ya Allah, kamuhian mo si Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab. So ano yung ginawa ng isang taong nakapag-aral? Kumuha siya ng kitab na Kitabut Tauhid. Then yung pabalat, example, teka lang ano ba ito? Example ito mga kapatid, yung Kitabut Tauhid. Ito yung libro. Diba ito po yung tinatawag na pabalat. Nakasulat dyan yung title ng kitab, Kitabut Tauhid. Din dito yung author, yung pangalan ng author, sino yung nagsulat. So ano yung ginawa ng taong yun? Pinunit niya yun. Kinuha niya upang hindi makilala yung kitab na yun at sino yung nakasulat. And binigay niya dun sa sheikh na yun. Yung palaging nagdudua ng kamuhian mo si Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ano yung sabi niya? Sheikh, may libro akong nakita dito na walang title, walang pangalan. Basahin mo daw kung ano yung observation mo sa librong ito. So binasa niya, binasa. Anong sinabi ng Indianong iyon? Sabi niya, walang ibang sumulat ito kundi si Imam al-Bukhari. Walang iba na sumulat ito kundi si Imam al-Bukhari. Kasi yung pamamaraan ng kanyang pagtaalif, pagsulat ay parang kay Imam al-Bukhari. Sabi niya, mali ka po. Alam mo sino yung nagsulat ng kitab na yan? Yan yung taong palagi mong dinudua sa Allah Ta'ala na kamuhian kapag nagsisimula ka magtrabaho. Yung si Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Mula nun, tinigilan niya yung gawaing iyon. So yun mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So si Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, itong tinatawag na mga Wahhabi, ang katotohanan po niyan mga kapatid, ay propaganda lamang po yan ng mga sira yung akidah. Yung mga Sufi, mga Shia, mga Ash'ari, Maturidi at iba pang mga akida, isa lamang po yung propaganda nila upang takutin yung mga tao na huwag kayong makinig sa mga ulama ng Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Huwag kayong makinig sa mga ulama na nagmula sa Saudi. Lalo na dun sa Madina kasi mga Wahhabi yan. Pantakot lamang po yan mga kapatid. Pantakot lamang yan mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Nabawal po mga kapatid sa pananampalatayang Islam yung tatawagin mo yung taong Muslim ng bagay ng tatawag na hindi naman siya ganun.
Walang Wahhabiyya mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Anong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran? Sabi niya, wala tanabazu bil alqab. Huwag kayong magtawagan ng mga titulo, mga tawag nito, yung mga tatawag na walang katotohanan. Wahhabi, Wahhabi, ganito, ganyan. Wala namang Wahhabi. Pantakot lamang po ito ng mga sirayong akida sa mga ulama ng sunna upang hindi makinig sa kanila yung mga tao. Lalo na yung walang kaalam-alam. Palagi sila magsasabi ng Wahhabi, Wahhabi. Kahit nga sila walang kaalam patungkol sa yung Wahhabi. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kahit nga kanina nasa larangan ng pag-aaral, ngayon pa nga na ako, insyaallah ngayong Hajj, magtatapos na ako ng pag-aaral ko dito sa Madina. Di pa nga ako nakapag-aral dito sa Madina. Yun na yung tinatawag sa akin, ay mag-ingat kayo dyan kay Abdul Muhsin, Wahhabi, Wahhabi, Wahhabi yan. So yun mga kapatid, di na ito bago. Actually, hindi na ito bago. Nangyari na ito sa panahon ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nangyari na ito sa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ano nangyari sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung nagdakwa siya doon sa Makkah? Anong tinawag sa kanya ng mga tao? Ano yung tinawag sa kanya ng mga Quraysh nung nagdakwa siya ng tauhid, nagbawal siya ng shirk? Tinawag siya na majnun, baliw, tinawag siya na baliw. Tinawag siya na sahir, yung salamangkero, magician. Tinawag siya na syair, yung manunula, poet. Ano pang mga tatawag upang takutin lamang yung mga tao upang hindi sila makinig kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ganito rin yung Wahhabiyya, Wahhabiyya na yan. Pantakot lamang yan sa mga tao. Actually, hindi lang Wahhabiyya, Wahhabiyya, meron pang Jamiyya, may Madkhaliyya pa. Walang Jamiyya, walang Madkhaliyya mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Lahat ito propaganda lamang ng mga sirang akida upang hindi makinig yung mga Muslim sa mga ulama ng Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Pero anyway, lastly, huli na masasabi ko ngayon, kung ang pagsunod, example ngayon, sige, tawagin nyo ako na baliw. Tawagin nyo ako na baliw. May masisira ba sa akin? May mawawala ba sa akin? Nasa tama naman ako, may dalil naman ako, nasa matuwid na landas naman ako. Walang mawawala sa akin kung ano pa yung tawagin nyo sa akin. Di yan makakapaparaiso, makakapaimpyerno sa akin yung ano man yung tatawag nyo sa akin. Yun mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So example, kung yung pagsunod ko sa tamang katuruan ng propeta, maging dahilan na tatawagin ako na balyo, okay, balyo ako, sige balyo. Ano mang mawawala sa akin kung balyo ako? Tawagin nyo ako na extremist. Although hindi naman ako extremist, pero dahil lamang sa pagsunod ko sa sunat ng Rasulullah at sa tamang akida, tinawag niyo ako ng extremist. Okay, extremist ako, although hindi naman. So yun mga kapatid. Kaya mga kapatid, merong isang tula. Ito yung last ko na ma-share sa inyo. Makinig tayo ng mabuti. May isang tula na tinawag na Qasidatun fil intisar lisyari'atil islamiyya wa ibtali da'wati tanfiri anha bituhmatil wahhabiyya. Isa itong tula na sinulat ng isang alim about sa Wahhabiyya. Ang alim na ito sa una, anti-Wahhabi siya. Anti Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab siya. Pero nung nabasa niya yung kanyang mga kitab, natuklasan yung katotohanan, binago niya yung kanyang pananaw at sinulat niya yung tula na ito. Ang Sheikh na ito pinangalanan kay Sheikh Imran ibn Ali ibn Ridwan al-Harithi al-Shafi'i. Isa itong Shafi'i na alim mula sa Iran sa unang panahon. Namatay siya noong between 1862 to 1863. Rahimahullah ta'ala. Isa sa mga ulama ng Sunnah doon sa Iran sa panahong iyon. May sinulat siya na tula about sa Wahhabiyya. Alam niyo anong sinabi niya? Napakaganda. Makinig kayo. Sabi niya, in kana tabi'u Ahmadin mutawahhiban fa anal muqirru bi annani Wahhabi. Kung ang pagsunod daw kay Ahmad, sino si Ahmad? Ang Propeta Muhammad. Kasi isa sa mga pangalan ng Propeta Muhammad ay si Ahmad. Kung ang pagsunod kay Propeta Muhammad dahilan na matatawag ako na Wahhabi, na dinideklara ko ngayon na ako ay isang Wahhabi. So, ano ngayon? Kung yung pagsunod ko pala sa Propeta Muhammad, magiging Wahhabi ako, okay, Wahhabi ako. Alam nyo mga kapatid, ano lamang yung nakita sa atin ng mga sirayong akida? Bakit tayo tinawag nila na Wahhabi? Ano yung sunod niyang sinabi sa
sa sunod na linya. Sabi niya, La dhanba li fi ma ra'ahu al-mubtali illa i'timadil wahidil fardil ali wal akhdhu bil Qur'ani wan nassil jali an fi syarika anil ilahi falaysa li rabbun siwal mutafarridil wahhabi. Yun yung sinabi niya sa kanya tula. Anong sabi niya? La dhanba li fi ma ra'ahu al-mubtali. Yung mga taong sira yung akida, wala man silang nakita sa akin na kasalanan. Ibig sabihin, yung kasalanan lamang na nakita nila sa akin dahil doon tinawag nila ako na Wahhabi, una, illa timadil wahidil fardil ali. Dahil ako ay nagtatawakal ako kay Allah lamang. Sa Allah lamang ako nananalig. Hindi ako nagsishirk. Nagtatawhid ako sa Allah Ta'ala. Nag-iisa ako kay Allah pagdating sa pagsamba. Yan yung una na nakita nilang mali sa akin, kaya tinawag nila akong Wahhabi. Ano pa? Wal akhdhu bil Qur'ani wan nassil jali. Pangalawang kasalanan ko, bakit tinawag nila akong Wahhabi? Kinukuha ko yung Quran at yung nas. Ibig sabihin ng nas, yung dalil, yung sunnah, yung hadith. Kinukuha ko kasi yung Quran at yung sunnah na napakalinaw. Yung mga dalil. Ibig sabihin, ginagawa ko yung laman ng Quran. Sinasabuhay ko yung laman ng Quran, ng sunnah, na napakalinaw. Yun lamang, isa yung sa mga kasalanan ko. Bakit tinawag nila ko na Wahhabi? Then pangatlo sabi niya, Anfis syarika anil ilahi falaysali, Rabbun siwal mutafarridil Wahhabi. Yung pinapawalang bisa ko ang pagkakaroon ng Allah ng kaparihas at kapartner lalo na sa kanyang pagkapanginoon. Dahil wala akong ibang Panginoon maliban sa nag-iisang tagapagbigay, ibig sabihin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Yan lamang yung kasalanan ko. Nagtatawhid ako sa Allah Ta'ala, sumusunod ako sa Quran at sa Sunnah base sa pag-intindi ng mga salaf, at hindi ako nagsishirk sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yan lamang yung nakita sa akin ng mga sira yung akida, dahil doon tinawag nila ako ng Wahhabi. So anyway, yun nga, kung yung pagsunod kay sa Rasul sallallahu alaihi wasallam tatawagin nila akong Wahhabi, na okay, Wahhabi. Although wala namang Wahhabi. So yun mga kapatid, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na may napulutan tayong aral sa ating talakayan sa mga oras na ito, at naway naging malinaw po yun. Kung may mga katanungan man at clarifications po patungkol sa ating napag-usapan sa hapong ito, ay feel free po tayong magtanong. Bismillah.